Ang buhay ay hindi natin matututunan hanggat hindi tayo nadadapa at sinusubok ng panahon. Katulad na lamang ng dalagang si Agatha. Si Agatha ay nag-iisang anak ng kanyang ina na siyang mag-isang tumataguyod sa pag-aaral niya bilang isang kolehiyo. Maganda si Agatha at sikat sa buong baryo. Malamlam ang mga mata at porselana ang balat. Kutis artista kung tawagin, dahilan para pilahan siya ng kalalakihan. Mataas ang pangarap ng dalaga. Ngunit unti-unti itong naglaho matapos silang abandonahin ng kanyang ama sa hindi malamang dahilan. Makaama si Agatha, kaya naman sa kanila ng kanyang ina, siya ang mas apektado. Hindi ito namalayan ng kanyang ina dahil masyadong tutok ang kanyang ina sa pakikibaka sa paghahanap buhay. Maibigay lamang ang kanyang pangangailangan. Ngunit naging dahilan din iyon upang maligaw ang landas ni Agatha. Sanhi ng lungkot ng buhay, pagkamisama at maimpluwensyang barkada, sumama si Agatha sa isang party ng isang gabing maliit ang nanay niya sa pag-uwi. "Enjoy lang, madami pa." Anang kaklase niyang babae na siyang nag-imbita sa kanya matapos siyang bigyan ito ng matataas na tagay ng alak. Birthday ng kapatid ng classmate nila at may kaya ito sa buhay. Kaya naman sa isang malaking resort katulad nito ginanap ang okasyon. Ito ang unang beses na uminom si Agatha. Umaasa siya na maiibsan ng sakit ng kanyang puso sa pangungulila sa kanyang ama kung sakali na malalasing siya. At dahil nga wala siyang kasanayan sa pag-inom, kaagad siyang nalasing. "O paano? Sinong mauuna?" Anang kaklaseng lalaki ni Agatha na noon pa man may pagnanais na sa walang malay na dalaga. "Sino yan?" Anang kapatid ng kaklase ni Agatha na siyang may birthday. Nakuha kaagad nito ang atensyon ng binata dahil nga sa ganda nitong taglay. "Kaklase ko kuya, ang ganda no?" Nakangiting anang lalaki. "Arbor ko na, ireregalo ko sa kaibigan ko. Sure naman ako na hindi big deal sa babaeng yan ng one night dahil wala naman siya dito kung hindi, di ba?" Kumpiyansadong anang lalaki sa pag-aakala na isang pakawala si Agatha. Binuhat ng lalaking iyon si Agatha at dinala sa isang malaking kwarto. Parating kasi ang kaibigan niya galing pa sa Italy. Mahilig iyon sa babae kaya natitiyak ng lalaki na ikatutuwa ng kaibigan niya ang kanyang handog. Pero para mas masurpresa ang binatang mula sa Italy, nilasing muna siya ng kanyang kaibigan. "Bilisan mo ng humakbang para makita mo ang sorpresa ko sa'yo." Masyadong nasabik ang binata sa pag-inom ng alak. Palibhasa nga na busy sa trabaho kaya hindi nito nakuhang uminom ng alak noon. "Ano bang sorpresa yun?" Ngingising-ngising anang binata habang pikit ng mata habang humahakbang, dulot ng alak. Pagpasok ng binata sa kwarto, nabungaran niya si Agatha na tulog kaya napangiti ang binata. "Talagang pinag-aksayahan mo pa ako ng oras, mapasaya lang ah. Malinis ba to?" Birong saad pa ng binata. Pumapatol siya sa mga babae. Ngunit sa may class naman, nanlalabo na noon ang mata ng binata. Pero ayaw niyang sayangin ang pagkain na nakahain sa kama. Kaya naman, kaagad niya itong sinunggaban. Walang segundo at minuto ang sinayang ng binata hanggang sa makuha ang pinaka-iniingatan ni Agatha. Patay ang ilaw at balot ng dilim ang kwarto nang magkamalay si Agatha. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyari sa kanya. Masakit pa ang ulo niya at medyo nahihilo. Ang pagtataka niya, kaagad na nawala ng mangibabaw sa kanyang mukha ang takot matapos mahagip ng kanyang mata ang lalaking nasa tabi niya habang walang saplot. Nakadapa ito habang mahimbing na natutulog. Hindi na niya ninais pang makita ang mukha ng lalaki dahil sa takot. Bumangon si Agatha at maingat na gumalaw sa kanyang kinalalagyan. Ganoon na lamang ang paglukot ng mukha niya. Matapos niyang maramdaman ang kirot sa kanyang hita. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi kasabay ng pagtulo ng kanyang luha na kahit hindi niya aminin, tsak na nakuha na ng lalaking iyon ang kanyang pinaka-iniingatan. Bagaman may pagsisisi sa lahat ng mga nangyari sa kanya, alam niyang pagkakamali naman niya lahat ng ito at kung may dapat mang sisihin, wala iyong iba kundi ang kanyang sarili. Marahan siyang naglakad sa takot na baka magising ang lalaking kasama sa higaan. Pinulot niya ang lahat ng mga damit na nagkalat. Maingat ang bawat paghakbang niya
hanggang sa tuluyang makalabas ng kwarto. Makalat ang paligid ng resort habang ang ilan sa mga bisita ng party ay nakahandusay pa sa sahig sanhi ng kalasingan. Minabuti ni Agatha na linisin ang lugar. Madaling araw na noon. Mabuti na lamang at humupa na ang amoy ng alak na nainom niya. Tiniis niya ang iniindang kirot sa kanyang katawan. Pumara siya ng tricycle na siyang sinakyan niya hanggang sa makauwi siya ng bahay. Inabutan niyang natutulog sa lumang sofa ang kanyang nanay na mukhang napuyat din kakaantay sa kanya. "Nay," masuyong anya, ngunit mahimbing ang pagkakatulog nito. Para bang kinain siya ng konsensya. Mula sa kwarto, kumuha siya ng kumot na siyang ilalagay niya sa kanyang nanay. Hinawakan ni Agatha ang kamay ng nanay niya, tsaka paulit-ulit na humingi ng tawad. "Nang dahil sa pagkawala ni tatay, heto ako't naligaw na ng landas. Hindi ko man lang nakita ang hirap ni nanay." Napahinto na lang ang pag-iyak niya nang magising ang kanyang nanay. "Oh, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang?" Nag-aalalang anang nanay niya pero niyakap niya lang ito kasabay ng marahang pag-iyak. "Sige na, matulog ka na, anong oras na?" Bagaman late na siyang nakauwi, hindi pa din siya nito nakuhang pagalitan. Wala sanang plano si Agatha na sabihin sa kanyang inay ang mga nangyari sa kanya. Ngunit mabilis na pumutok ang balita sa kanilang baryo matapos ipagkalat ng mga kaklase niya ang mga nangyari tungkol kay Agatha. Humahangos ang nanay niya na umuwi sa kanila habang nanginginig ang mga kamay. Ayaw nitong maniwala dahil hindi naman ganoon ang pagkakakilala niya kay Agatha. "Nay, ano po at nagmamadali kayo?" Ani Agatha nang salubungin sa teres ng kanilang bahay ang kanyang nanay. "Anak, magsabi ka sa akin ng totoo. Nung madaling araw na umuwi ka." Ganoon pa lamang ang sinasabi ng nanay ni Agatha, binabalot na siya ng kaba. "Magsabi ka sa akin, saan ka pumunta?" Parang maiiyak na nito nang makita ang pamumutla sa labi ng anak. Maging si Agatha, hindi alam kung paano sasagutin ng inay niya. "Saan? Sabihin mo, hindi naman totoo yun, hindi ba? Hindi ka nakipagsaya sa mga kaklase mo para walang yain yung katawan mo. Hindi ganyan ang tinuro ko sa'yo." Maging si Agatha ay napaiyak na din. Napasalampak ang nanay niya sa sahig. "Anak, hindi ako nagpapakahirap para lamang gawin mo yan. Paano na ang kinabukasan mo? Ano na lamang ang mangyayari sa iyo?" "Nay, patawarin niyo po ako. Patawad po." Yun ang paulit-ulit na sinasambit niya. Umiling lamang ang inay niya, tsaka siya iniwan sa sala na puno ng sama ng loob. Nasalo ni Agatha ang kanyang mukha sa labis na pagsisisi. Hindi niya din alam kung paano pa itutuloy ang pag-aaral. Gayong kalat na sa buong baryo nila ang kahiyahiyang ginawa niya. Hindi siya kinakausap ng nanay niya dahil sa kahihiyang ginawa niya. At kahit lumabas ng bahay, wala na siyang lakas ng loob, kaya naman isang umaga, sinamantala niyang wala ang kanyang nanay. Nagdesisyon si Agatha na kumagat sa alok sa kanya ng tiyahin ng kaibigan niya sa Manila. Balak niyang magtrabaho muna pansamantala at kung sakali na makaipon siya, tsaka na siya magpapatuloy sa kolehiyo. Nag-iwan lamang siya ng sulat para sa nanay niya para malaman nito ang kanyang desisyon. "Unang beses mo lang ba napapasok bilang kasambahay?" Tanong ng ginang habang nakasakay sila sa van. "Opo, wala po bang ibang pwedeng pasukan?" "Meron naman, kaya lang ay sa mga susunod pang buwan. Wala kang tutuluyan kaya doon ka na muna. Mabait naman ang amo mo." "Hindi naman po kaya ako mapahamak doon?" Tanong ni Agatha. Mainit din kasi sa baryo nila ang balita na palaging naaabuso ang kasambahay. "Mapapahamak ka pa ba naka-wheelchair ng matandang aalagaan mo?" Bahagyang napanatag si Agatha sa sagot ng ginang. Kung sakali na umuwi sa bahay ang nag-iisang anak niya, tsaka ka palang kakabahan. Pero ang alam ko kasi, nasa Italy yun dahil nandoon ang negosyo nila. Kaya kung umuwi man siya tsak na wala ka na doon sa bahay. Dahil ganoon naman ang sinabi ng ginang, bahagyang napanatag si Agatha. "Magandang umaga, Agatha." Masigla kong batiin siya ng kapwa kasambahay niyang si Mary. Sa awa ng Diyos, 2 buwan na siyang kasambahay noon sa mansyon ng mga Gustavo. Naging maayos naman ang kalagayan niya. Lalo at ang Don Gustavo lang naman ang inaasikaso niya. Mahina na ang mga buto nito sa tuhod.
At tulad ng sinabi ng ginang, naka-wheelchair na ito at tanging ang matanda lamang ang kanyang inaasikaso. Kaya naman, magaan na trabaho lamang iyon para kay Agatha. Nakabalik ka na pala. Bilisan mo lang ang paglalakad at baka hinahanap ka na ni Miss Jean. Ngiwing ani Mary patungkol sa matandang dalaga na siyang katiwala sa buong mansyon. Mainit kasi ang dugo noon kay Agatha, lalo at palagi niyang nakukuha ang simpatsya ng Don. Oo sige, salamat Mary. Nagmadali si Agatha sa paghakbang habang tinatahak ang daan sa malawak na hardin. Maaga siyang umalis kanina para padalhan ng nanay niya ng panggastos. Kahit paano'y okay na sila ng nanay niya. Lalo at nakikita naman na nitong nagsusumikap si Agatha. Yun nga lang ay kahit anong pilit ng ginang, hindi niya naninais pang umuwi dahil gusto niya nang ibaon sa limot ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa baryo. At saan ka naman nagpupunta? Tanghali na, oras na ng trabaho. Aba, hindi ka nagbabakasyon dito. Nanggagalaiting ani Jean nang salubungin si Agatha sa labas ng bahay. Ma'am, nagpadala lang naman po ako ng pera. Pasensya na po. Ay bakit ba'y wala bang day off para padalhan siya? Hindi yung sinasabay mo sa trabaho? Padating na si Sir Riam. Anong akala mo, aantayin ka namin? Jean, nagpaalam naman sa akin si Agatha. Ani Don Gustavo na ngayon ay nasa sala at umiinom ng tea. Hindi na sumagot si Jean pero sinamaan naman siya nito ng tingin. Tama na yan, ilabas mo na lang ako Agatha, gusto kong makalanghap ng hangin. Kaagad naman na lumapit si Agatha sa matanda, tsaka tinulak ang wheelchair palabas. Parating na daw po si Sir Riam? Tanong ni Agatha para siguruhin. Oo, nung nakaraang buwan umuwi siya kaya lang umuwi din kaagad pabalik sa Italy. Napakahilig sa babae, sana nga'y magbago na. Anang Don. Kapag nakatapat niya ang babaeng magpapabago sa kanya, hindi ko alam kung anong sasapitin niya. Masakit ang tunay na pag-ibig, kaya inaalala ko ang anak ko. Anang Don sa anak, palibhasang ay alam nito na puno ng kapilyuhan si Riam. Kung may dadating man po sa kanya at totoong pag-ibig yun, bakit naman siya masasaktan? Ani Agatha, tsaka kung sakali naman po, nandyan naman kayo para sandalan niya. Paano kung wala na ako? Naku sir, malayo pa po yun. Madami pang pwedeng mangyari, kaya wag niyong hangad din na iwanan ng anak niyo dahil tsak na kailangan pa niya kayo. Naroon ang paghanga ng matanda sa dalaga. Ito mismo ang dahilan kung bakit palagi niya itong ipinagtatanggol sa mga kasambahay. Nagkukwentuhan pa kami ni sir nang lumapit si Miss Jean. Parating na po ang anak niyo, baka maya-maya lang ay nandyan na siya. Sige, sagot ni sir. Itinulak ko na ang wheelchair niya papasok. Pagpasok namin, kaagad na nahagip ng aking mata ang sasakyan na kadarating lamang. Mukhang iyon na nga ang anak ni sir. Iayos mo ang tutuluyan ni Sir Riam, ani Miss Jean sa amin. Marahan lang akong tumango. Lalakad na sana ako nang mapahinto ako matapos ay may humila sa laylayan ng aking uniforme. Nang lingunin ko yun ay isa palang aso na itim, malaki at mabalbon. Nakaupo siya at nakatunghay sa akin. Night, mahihimigan ng iritasyon sa tono ng anak ni sir. Naipit ko ang aking ibabang labi tsaka ako tumalima pero hinabol ako ng aso. Kaya nilingon ko na sa Sir Riam dahil baka galit na siya sa akin. Ngunit nang magtama ang mata namin, naging dahilan iyon ng pagkatigil ko kasabay ng malakas na bayo sa aking dibdib. Pamilyar ang kanyang muka. Marahil hindi ko nakita ang buong mukha ng lalaki na nakasama ko sa kwarto ng gabing yun. Tila nahahawig ito kay Sir Riam. Nanlalamig ang buong parte ng katawan ko. Lakad na Agatha, ani sir sa akin kaya mabilis akong tumalikod. Umaasa na sana, hindi niya ako makilala. She's beautiful. Yun ba ang bagong kinahuhumalingan mo? Dinig na dinig ko ang tanong na iyon ni Sir Riam. What are you talking about, Alric? Kahit na hindi niyo itago, alam ko na may babae kayo noon pa man. Kaya nga umalis si Mami, hindi ba? Kung sa bagay, masarap nga namang tumikim ng iba't ibang lasa. Para akong nanliit sa aking sarili habang pinakikinggan ang kanyang mga sinasabi. Maging ang mga kapwa kasambahay ko, ganoon din ang tingin sa akin. Emosyonal ako nang makaakyat ako sa kwarto.
Balot ng lungkot ang aking mukha hanggang sa hindi ko na namalayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Pinalitan ko ng bagong punda ang unan, maging ang sapin ng kama. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi na tumulo. "Why are you crying?" Umangat ang balikat ko dahil sa gulat. Alam kong si Sir Riam ang nandoon at hindi ko na ninais na lumingon pa. Pumasok siya tsaka naupo sa unahan ng kama at pinanonood ang ginagawa ko. Naka-cross arms siya at tinitignan ng mukha ko. "You look familiar to me. Nagkita na ba tayo noon?" Natigilan ako sa tanong niya. Hindi ko mahanap ang akmang isasagot ko sa tanong niya. Baka imagination ko lang yun. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kama, nakakaayos ko lamang habang pikit ang kanyang mga mata. Sana mali lang ako. Sana hindi siya. Saad ko sa sarili habang nakatingin sa kanya. "Hanggang kailan mo ko balak na titigan dyan?" Aniya nang hindi dinidilat ang mata, kaya kaagad kong iniwas ang aking paningin. Akmang lalabas na ako ng kwarto niya, nang muli na naman siyang magsalita. "Higit pa ba sa kasambahay ang relasyon mo sa tatay ko?" Tanong niya na ikinainsulto ko naman. Nang lumingon ako sa kanya, tumama ang mukha ko sa dibdib niya dahilan ng aking pagkatigil. Nakalapit siya kaagad sa akin ng walang kahirap-hirap. Umatras ako at gano'n na lamang ang lakas ng loob na aking naipon. "Ganoon po ba ang tingin niyo sa tuwing may kasambahay kayo na napapalapit sa tatay niyo? Hindi po ba pwedeng dahil ulila ako sa ama kaya ganoon na lamang ang turing ko sa kanya? Masama po bang ituring siya bilang ama?" May hinagpis kong wika. Siniringan ko siya tsaka ako akmang lalabas na nang hawakan niya ang aking braso. "Wait a minute. Hindi ko na po kayang pakinggan ang iba pang pangahamak niyo sa akin. Pwede niyo naman po kung i-request sa doon na paalisin na sa bahay na to." Saad ko tsaka kumarahan na binawi ang braso ko sa kanya. Malakas ang naging paghinga ko nang makalabas ako ng kanyang kwarto. Napahawak ako sa aking dibdib. Nang madinig ko ang pagpihit ng doorknob, nagtatakbo na ako pababa. "Oh, bakit ka nandito?" Ani Mary nang puntahan ko siya sa likod. Tulungan na lang kitang maglinis dito. Pero patapos na ako, Agatha." "Di, ulitin ulit natin." Nguwing suggestion ko. Gusto kong iwasan si Sir Riam hanggat maaari. Hapon na nang matapos kami sa paglilinis ni Mary. Maging ang mga damo ay pinilit naming alisin. Mukhang nabisi din ang Don dahil sa pagdating ni Sir Riam. Wala nang masyadong gawain dahil maaga kaming natapos. Natatamad din naman akong kumain kaya dumiretso na ako sa kwarto namin ni Mary. Pero maging si Mary ay nasa loob na pala ng kwarto at abalang-abala habang nakatitig sa bintana. "Mary?" Takang tawag ko sa kanya pero hindi man lang niya ako nilingon. "Anong ginagawa mo dyan?" "Gosh, kahit sa ang anggulo sobrang gwapo niya pa din, Agatha." Kinikilig na ani Mary. "Ano? Sino bang tinutukoy mo?" Takang saad ko. Noon niya lang ako nilingon kaya doon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makita kung sino ba ang tinitingnan niya. Nanlaki ang mata ko habang nakikita ang napakaputing balat ni Sir Riam habang nakababad sa swimming pool. Napako ang mata niya sa kalangitan habang nakatingala. Samantalang ang magkabilaang siko naman niya nakatukod sa gilid ng pool dahilan para malaya naming makita ang 8 bitak sa tiyan niya. Mabilis kong iniwas ang aking mata. "Ano ka ba? Itigil mo nga yung panaginip mo." Nasabi ko na lang tsaka ako bumalik sa aking kama. Maya-maya, bumalik na si Mary sa kanyang higaan. "Grabe naman talaga si Sir. Ang hot niya, aga." Kinikilig na ni Mary sa akin na ikinailing ko. Kinaumagahan ay halos 4:00 pa lang gising na ako. Nag-request ng masarap na lugaw si Don Gustavo sa akin. Marahan ako naghihiwa ng sibuyas noon dahil pinapalamig ko pa ang nilagang manok na hihimay-himayin ko mamaya. "Nagpapa-impress ka na naman ba kay Sir Riam?" Mataray na tanong sa akin ni Carmi na isa sa mga kasambahay na galit sa akin. "Sinadya mo talagang maagang gumising kahit alam mo naman na ako ang dapat na magluto ngayon." "Lugaw lang naman ang niluto ko para sa Don." "Kahit na." Napalakas ang sigaw niya sa akin. "Ang aga niyo namang mag-away."
Umugong kaagad ang tinig ni Sir Riam. Hayaan mo na si Agatha dyan. Aniya pa kay Carmi. Medyo nailang ako dahil sa pagtawag niya sa aking pangalan. Maya-maya, umalis na si Carmi. Binalik ko sa hinhiwa ko ang aking paningin nang naramdaman ko sa likod ko si Sir Riam. Naipit ko ang aking labi nang maramdaman ko siya. Napataas pa nga ang balikat ko nang ilapag niya sa mesa ang pitsyel na babasagin. Kagabi, naligo ako sa pool. May 2 pares ng mata na nakamasid sa akin. Napalunok ako nang ibulong niya iyon sa aking tenga. May ideya ka ba kung sino sa kanila ang isa? Wala po. Umiwas ako't umalis sa pwesto para lumayo sa kanya. Kahit na ganoon ang layo ko sa kanya at kakagising niya lang din ay amoy na amoy ko ang natural niyang taglay na bango. Saan ang punta mo? Aniya ng akmang aalis ako sa kusina. Gigisingin ko lang po ang Don. Hindi. Aniya kaagad sakto naman na bumalik si Carmi sa kusina. Siya na ang gagawa noon para sa'yo. Ani Sir Riam tsaka inutusan si Carmi. Nanatili lang ako nakatayo sa gilid nang muli akong tignan ni Sir Riam. Nagbuga siya ng hangin sa kawalan. Okay, sa totoo lang, nagigilty ako sa mga nasabi ko kahapon sa'yo. Sorry kung feeling close ako kahit na hindi pa naman kita kilala. Siguro'y masyado lang akong nadala ng emosyon ko. Okay lang po, pero tulad ng sinabi ko, kung hindi niyo po ko kaya na nandito, pwede niyo naman akong paalisin anytime. Saad ko tsaka ako pumunta sa mesa at naghanda ng makakain. Pagkahanda ko, sinalubong ko na si Don Gustavo, sakay pa din ng wheelchair. Dinala ko siya sa mesa matapos ay umalis na dahil kailangan ko pang ayusin ang pinaghigaan niya. Pinagpag ko ang bedsheet sa higaan ng Don. Pagkatapos niyan ay idamay mo na yung kwarto ni Sir Riam, okay? Ani Miss Jean, kaya tumango ako. Mabuti na nga lang dahil wala na si Sir Riam nang pumunta ako sa kanyang kwarto. Hindi ka man lang ba pinagsalitaan ng masakit ng Sir Riam mo? Tanong sa akin ni Sir Gustavo habang tinutulak ko siya sa labas ng bahay. Hindi naman po. Kung aabot po kami sa ganoon baka umalis na lang po ako. Nakakalungkot. Ngunit kung yun ang mas makakagaan ng loob mo'y magiging okay din ako. Anang Don sa akin. Alam kong turing anak na din ang trato niya sa akin. Malayo sa ibang kasambahay. At labis kong ipinagpapasalamat iyon. Pero hindi naman pwede na habang buhay na lang na ganito. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho pag nagkataon. Kinahaponan ay inutusan ako ni Miss Jean na mamalengke ng prutas at ilang mga gulay. May mabibilihan pa po kaya ako ng ganitong oras? Hindi na po fresh ang mabibili ko. Sinusubukan ko pang mga tuwiran pero halatang desidido siya na utusan ako kaya hindi ko na pinilit ang akin. Nagpalit ako ng damit, isang pantalon at long sleeve na may kanipisan ng suot ko. Flat na sandal lang din ang tinerno ko, lalo at palengke ang lakad ko. Magkahalong takot at kaba ang nadarama ko, lalo't ilang oras na lang ay padilim na. Riam's point of view. Wala na po tayong lakad out of town so pwede na tayong mag-chill kahit papaano. Ani Thunder. Oo, baka gusto mong mag-vacation. Okay lang naman sa akin lalo't wala nang masyadong project. Ayoko naman pong pabayaan na lang kayo. Maiba ko sir. Tinawagan po ako ng kaibigan ko sa Amerika. Nabalitaan niya daw na pauwi si Miss Gail and she'll be arrived tomorrow morning. Aniya pa pero nagpatuloy lang ako sa pagbabasa ng record ng sale. Wala akong pakailam kahit pa pumunta siya dito. Total ay pera ko lang naman ang habol ng ama niya kaya pinilit siya sa akin. Maaga akong uuwi. Hinubad ko ang gray na Amerikanang suot ko. Tanging ang long sleeve na lamang ang naiwan. Binuksan ko ang botones sa pulusuhan noon tsaka ako inililis hanggang sa braso. Night, come on. Tawag ko sa aso ko na abala sa paglalaro ng kanyang bola. Sumunod naman siya. Yumuko si Thunder nang businahan ko siya bago ako umalis. Kahit mag-aalas 5 pa lang ay mahaba na ang traffic, kaya naman mabagal ang naging pagtakbo ng kotse ko hanggang sa mahagip ng mata ko ang pamilyar na figura ni Agatha. Namataan ko siya na nakaupo sa gutter ng kalsada. Uwian ng mga tao ngayon, kaya naman punuan ng mga bus at jeep. Iginilid ko ang kotse ko sa tabi niya at bumaba. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Sa lubong ang kilay na saad ko. Galit na ako't lahat
Inosente pa din siyang nakatanaw sa akin. Wala po kasing dumaraan na jeep. Ilang oras na din ako nag-aantay, sir. Malamang na wala kang masasakyan. Alanganin na. Ano yan? Namili ka ng ganitong oras? Utos po ni Miss Ginny. Get in the car. Tumango siya at akmang papasok sa backseat. Dito. Saad ko tsaka ko itinuro ang kabilang side ng driver seat. Nakayuko pa din siya nang magtungo doon. Sumakay ako at kinuha ang basket na dala niya para ilagay sa tabi ni Knight. Nakatanaw lang sa amin ang aso ko na para bang natutuwa sa nakikita niya. Kaya nginusuan ko siya. Hindi ko alam kung okay ka na ba o hindi pa. Pero sorry talaga, Agatha. Huwag niyo na pong isipin yun, sir. Okay na po ako. Huwag mo na akong ipo. Mukhang hindi naman naglalayo ang edad natin. Saad ko pa na ikinatango niya. Pagkarating namin sa bahay, ako na ang nagbuhat ng basket na nasa likod ng kotse. Sir, ako na ho dyan. Ano ka ba naman, Agatha? Bakit si Sir pa ang pinagbuhat mo? Jean, nasa 40 ka na hindi ba? Hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip ka pa para utusan si Agatha na mamili ng alanganing oras. Wala na po kasi tayong gulay bukas, kaya napilitan ako mag-utos. Bakit hindi ang mga lalaki ang inutusan mo? Alam mong babae si Agatha at hindi ligtas na utusan siya ng alanganing oras. Maraming mga sangganong nagkalat sa kamay nilaan na maaari niyang ikapahamak. Sana ikaw na lang ang lumabas. Nakita ko ang pagkatigil ni Gina. Sir, sinasabi niyo po bang pag ako ang lumabas ay hindi ako mapapahamak? Mas alam mo ang Maynila dahil nasa edad ka na kumpara sa kanya. Malabo kang mabastos. Kunot noong saad ko na para namang ikinapahiya ni Jean. Naglakad ako papasok. Huminto ako nang hindi ko maramdaman ng aso ko. Kaya't lumingon ako't gano'n na lamang ang pagtaas ng kilay ko nang makita si Knight na panay ang paglambing kay Agatha. Umikot-ikot pa ito sa sahig habang nagpapakyut sa kanya. Hinayaan ko na lamang kay Agatha ang aso ko. Mukhang gusto din naman siya ni Knight. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama. Bakit pakiramdam ko nagkita na kami noon? Pamilyar ang lahat sa kanya. Nagbuntong hininga ko bago ko ipinikit ang aking mata. Nagising ako kinabukasan dahil sa pag-vibrate ng aking cellphone. Tamad ko yung sinagot mula sa mesa sa gilid ko. Kamusta? Malakas ang naging pagtawa sa linya at alam kong si Dylan yun. Huminto na ako sa mga babae kaya wag mo na akong alukan. Saad ko kaagad sa kanya. Yung huling nakatabi ko ang pinaka-pinagsisisihan ko. Wala akong balak na kunin ang pagkatao niya. Tulad sana ng mga nauna. At tanging panunukso lang ang nais ko pero dahil sa tukso, nagawa kong kunin ang virginity niya. Alam kong unang beses niya yun dahil nag-iwan pa ng dugo ng gabing yun sa higaan namin. Pero wala na siya nang magising ako. Magkita tayo. Namimiss na din kita. Hindi na tayo nakakapag-party. Ani Dylan sa akin. Sige, pumunta ka sa opisina ko. Saad ko tsaka ako bumangon at nag-asikaso. Nakabihis na ako nang bumaba ako sa kwarto. Napataas ang kilay ko nang hindi ko mahagilap si Agatha sa kahit anong lingon ko. Where is she? Tanong ko kay Jean. Tulog pa po ang Don. Inosente at kukurap-kurap na anito habang nakangiti. At kailan ko ba hinanap ang matandang yun? Si Agatha ang sinasabi ko. Nasa kwarto pa din po siya at malamang sa malamang ay tulog pa din. Hindi ko na siya pinakinggan. Sa halip ay nagdiretso na ako papunta sa kwarto ni Agatha. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto niya, bahagya ako madismaya dahil sa itsura noon. Paano siya nakakatulog sa ganitong klaseng lugar? Nasabi ko habang nagmamasid sa kwarto. Ngunit kalaun ay huminto din ang mata ko kay Agatha na ngayon ay mahimbing pa din na natutulog kaya kap si Knight. Napaiwas ako ng paningin nang makita kong gumalaw siya. Maya-maya pa idinilat niya ang mata niya tsaka tumingin sa akin. Sir Liam? Aniya na para bang nahihiya at natataranta. Bumangon ka na dyan. Hindi maganda na palagi kang masisilip ng mga katrabaho mo dahil sa pagka-late mo. Wika ako sa kanya tsaka ako lumabas. Knight, let's go. Pagbalik ko sa sala, kaagad kong nakita si Dylan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi kong sa opisina ka na dumiretso? Ikaw naman, napakasungit mo. Tatawa-tawang aniya sa akin. Tara na. Anyaya ko sa kanya kasabay noon ng paglabas ni Agatha. Bilis na.
Naiinis na saad ko. Teka, bago niyong kasambahay? Ang ganda nun ah, pakilala mo naman ako. Pero sinamaan ko lang siya ng tingin. Hinanap ko ang kotse niya sa labas pero wala akong nakita. Nag-commute lang ako para makisabay sa'yo. Umirap ako tsaka nag-drive pero maya-maya lang ayan na naman siya. Iniisip ko yung babae. Parang namumukaan ko siya. Nakita ko na siya noon. Saan? Parang kahawig niya yung babae nung birthday ko. Malalim ang pag-iisip na Anya. Yung naka one night mo. Dagdag pa niya dahilan para ihinto ko ang kotse. Ano ba? Malakas na sigaw niya. Nang dahan-dahan ko siyang lingunin ay naroon na ang pag-agos ng dugo sa kabilang butas ng ilong niya. Bakit ba bigla-bigla mo nalang pinipreno? Yung babae na sinasabi mo, seryoso ka dyan? Hindi ko pa alam pero sa pagkakatanda ko siya nga yun. 2 buwan pa lang kaya hindi ako maaaring magkamali. Bakit hindi mo sa kanya tanungin? Baliw ka ba? Bakit ko siya tatanungin? Naiinis na saad ko kay Dylan. Agatha point of view. Miss Jean, pasensya na po kung nalate ako ng gising. Ayos lang, pumunta ka na sa Don. Irap na Anya. Kahit papaano ay napangiti ako. Inaasahan kong sisigawan niya ako't pagagalitan. Pero kalmado lang siya kahit nagtaray ng kaunti. Pag-akyat ko sa kwarto ng Don, nakatanaw siya sa bintana habang ninanamnam ang init ng araw. Magandang umaga po, sir. Bati ko sa kanya. Hindi niya ako nilingon. Kung minsan, para bang naiintindihan ko ang seriya mo. Lumaki siya na makamami, kaya halos magpakamatay siya sa kakaiyak nang mawala ang mami niya. Hindi namin kasalanan kung piliin niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Si Riam, puno ng lungkot ang kanyang buhay, kaya sana'y pagpasensyahan mo siya madalas. Ikaw na lamang ang umunawa sa kanya. Tutali 1 taon lang naman ang tanda niya sa iyo. Nang magtanghalian, dumating ang lalaking nakasuot ng itim. Kanang kamay daw ni Sir Riam. Pinapunta po ako ni Sir Riam. Padalhan niyo daw po siya ng lunch. Magalang na anito sa akin. Napatingin ako kay Sir Gustavo. Bakit kaya hindi ka na lamang niya utusan para bumili ng lunch niya? Anang Don. Ganun nga din po ang pinagtataka ko. Kaya lang ay may lalakadin pa kasi ako. Masyadong busy si Sir kaya hindi siya makalabas. Paliwanag ng lalaki. Napabuntong hininga ko tsaka ipinagayak ng lunch si Sir Riam. Nakasakay na ako sa kotse na drive ng lalaki nang makaramdam ako ng pagkailang. May problema ba? Kayo po ba si Miss Agatha? Talaga po bang maid po kayo sa mansyon na yun? Nagulat ako sa tanong niyang yun. Oo, ako ang nag-aalaga sa daddy ni Sir Riam. Paumanhin ngunit may mali ba dun? Naiilang na balik na tanong ko sa kanya. Umiling siya habang umiti nang hindi inaalis ang mata sa daan. Masyado po kasi kayong maganda para pagkamalang maid. Kahit si Miss Gail, mukhang walang panama sa ganda nyo. Gail? Sino yun? Kasintahan po ni Sir Riam. Napaiwas ako ng aking mata, tsaka ako nahawakan ng aking dibdib. May kakaibang pakiramdam sa akin na ngayon ko lamang naramdaman. Tila nawala na din ako ng gana na magtanong pa. Hanggang sa sakayan ko lang po kayo maihahatid dahil may lalakarin pa ako. Sa bus stop ako ibinaba ni Thunder at sakto naman na may huminto doon kaya sumakay na ako. Ang lahat ng pares ng mga mata nakatuon sa akin nang pumasok ako sa loob ng kumpanya ni Sir Riam. Siguro'y dahil sa ngayon lang nila ako nakita o baka dahil hindi ako nababagay sa lugar na ito. Pinagtitinginan ka nila dahil maganda ka. Napasinghap ako nang bigla na lamang siyang sumulpot sa aking tabi. Natawa siya sa reaksyon ko pero kaagad din na nawala ang pagkakangiti nang makita ang seryosong titig ko. Oh, ano at ganyan kang tumingin sa akin? Hindi ko alam kung inuuto mo lang ba ako. Heto ang lunch nyo. Nahihiyang saad ko tsaka ako nag-iwas ng tingin. Sumama ka na lang sa akin. Anya kaya tumahimik ako. Tahimik lang kami habang nasa loob ng elevator. Hanggang sa makarating sa harap ng kanyang opisina. Hinawakan niya ang kulay gintong doorknob tsaka iyon binuksan. Nauna siyang pumasok dahil sa pagkabigla ko kanina, ngayon ko lamang napansin ang napakagwapo niyang postura. Nakasuot siya ngayon ng salamin niya sa mata, dahilan para lalo siyang magmukhang matalino. Nang tumuloy ako papasok,
Doon ko lamang napansin ang babaeng maganda. Halos kasing puti ko siya pero hanggang tenga lang ang buhok niya habang payapa siyang natutulog sa mahabang sofa. "Maupo ka." Anyaya niya sa akin kaya naupo ako sa upuan na nasa harap ng kanyang mesa. "Heto po ang lunch niyo, sir. Hindi na din po ako magtatagal. Sandali lang po yung paalam ko sa bahay." "Hindi mo man lang ba iyahain sa akin yan?" Aniya kaya nahiya ko. Taranta kong hinain ang mga pagkain niya. Hindi ako sanay na may nakasubaybay sa bawat kilos ko, kaya bahagyang nanginginig pa ang aking mga kamay. Natanaw ko sa gilid ng mata ko ang nakakailang niyang tingin. Minsan ay sisilay siya sa kamay ko o di kaya sa mukha ko hanggang sa mahuli kong nakatanaw siya sa aking paa. "Sabi mo sandali ka lang nagpaalam sa bahay? Ipapaalam kita." Aniya tsaka kinuha ang kanyang cellphone. "Ipagpapaalam po para saan?" Saad ko pero tumawag muna siya at sinabi kay Miss Jean ang pakay niya. At dahil anak siya ng boss, hindi niya kinailangan ng approval nito. Nagsimula siyang kumain. "Dadalhin kita sa Goss Mall. Sa pagkakaalam ko'y pagmamayari nila ang mall na yun. Bibilhan kita ng mga bagong damit at sandals." Naiwan akong nakatulala sa pinong pagnguya niya. Wala na akong maipipintas sa kanya. Pati yata sa pagkain napaka-perpekto niya. "Gusto mong kumain?" Aniya nang hindi pa rin ako nililingon. "Hindi, busog pa naman ako." Nasabi ko tsaka ako iniwas ang paningin ko sa kanya. Matapos noon, hindi na siya kumibo pa. Nang mailigpit ko ang pinagkainan niya, tumayo na siya tsaka dinampot ang susi niya na nasa mesa. "Let's go." Gusto ko sanang itanong kung paano iyong babae sa sofa. Kaya lang ay masyadong malalaki ang hakbang niya. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto palabas. Naroon si Thunder. "Take a good care for night." Ani Sir Riam tsaka tinapik ang balikat ni Thunder. Mabilis naming narating ang kotse niya. Dinrive niya iyon. "Sabihin mo nga yung totoo. Kilala mo ba ako?" Mabilis na ginapangan ako ng kaba. "Malay mo, natatandaan mo ko." Hindi ako sumagot. Sa halip ay nag-iwas ako ng paningin. Hindi na din naman siya nagtanong sa akin hanggang sa makarating kami sa mall. Pinarada niya sa mismong entrada ng mall ang kotse. Ang lahat ng empleyadong naroon, binabati siya at ginagalang. Binilisan ko ang lakad ko para lamang makasabay sa kanya. Huminto kami sa isang shop ng Gucci. Kasabay ko siya habang isa-isang tinitignan ng lahat ng kulay na mga sandals doon at mga disenyo. "I want this." Aniya na para bang siya ang magsusuot. "Itapon mo na yung suot mo." Tukoy niya doon sa luma kong sandals. "Sa halip ay ito na ang suotin mo." Aniya tsaka muling naghanap ng panibagong mapipili. Hindi pa man kami nakakalabas sa shop na yun nang umugong ang malakas na sigaw ni Gail. "Baby!" Nakuha niya ang lahat ng atensyon ng mga tao. Dinamba nito ng yakap si Sir Riam. Ngunit kaagad niyang pinigil ng kamay nito dahilan para mapaatras siya. Nilingon niya ako saglit na para bang sinusuri ang magiging reaksyon ko. Kaagad ko namang inilayo ang paningin ko. "Nakakainis ka. Bakit mo ko iniwan doon?" Ani Gail. Hindi naman siya sinagot ni Sir. "Hayaan mo ko. Hindi na ba kita pwedeng yakapin?" Nakalabing anito habang pinipilit ang kanyang sarili na mayakap si Sir Riam. "Bakit? Kailan ba naging pwede?" Nakataas ang kilay na ani Sir. Nadinig ko ang sandaling pagtawa ng mga staff ng shop. Maya-maya pa, sa akin naman siya napatingin. "Sino naman to?" Tukoy niya sa akin. "It's none of your business." Binitiwan niya si Gail tsaka sa akin tumingin. "Let's go." Aniya pa sa akin. Nauna silang maglakad habang kasabay niya ay yung babae. Ako naman, patuloy lang sa pagsunod sa kanila. Bit-bit ang paper bag kung saan naroon na mga binili niya sa akin. Kung minsan, nililingon ako ni Sir pero pilit kinukuha ni Miss Gail ang kanyang atensyon. Ipinagbukas niya ako ng pinto ng kotse habang si Gail halata ko na ang pagbabago ng mood. "Pasok na." Aniya pa pero sa halip na pumasok, kaagad ko siyang tinanggihan. "Hindi na sir, magbabas na lang ako." Nakangiting saad ko. "Sinabing pumasok ka na eh." Walang emosyong aniya pero umiling lang ako tsaka humakbang palayo na. Mas pinili ko na hindi sumabay dahil sa matalim na tingin ni Miss Gail. "Bakit naman kasi ako sasabay sa mag-boyfriend? Ano yun? Third wheel?"
Nakalabing saad ko, ngunit may parte pa din sa akin na nangingimbulo. Dahil sa haba ng traffic at uwian din ng mga tao, ay madilim na nang makauwi ako. Para bang naglakad ako mula sa mall na iyon pa uwi. Ganoon ang level ng pagod na nararamdaman ko. Siguro ay tulog na ang ibang kasambahay, kaya't hindi ko na sila inabutan sa sala. Nilampasan ko ang kusina at dederecho na sana sa kwarto ko nang umugong ang boses mula sa dilim. Bakit late kang nakauwi? Halos mapatalon ako sa boses na iyon. Naroon si Sir sa gilid at nakasandal sa pader ang kalahati ng katawan niya. Nakahalukip-kip habang sinusuri ang kabuuan ko. Mabagal kasi yung bus na sinakyan ko eh. Hindi pa ako nagdi-dinner. Napangiwi ako. Kamuntikan na akong mag-imagine nang muli na naman siyang magsalita. Naubos yata yung niluto ni Jean. Ipagluto mo ko. Oo, sandali lang. Tarantang saad ko na akmang didiretso na ako sa paglakad nang higitin niya ang braso ko at maingat na isinandal sa pader. Para bang huminto ang pagtibok ng puso ko ng mga sandaling yun. Itinuon niya ang kamay niya sa uluhan ko. Ngayon ay natititigan ko na ang abuhin niyang mata na napakaganda. Akmang ilalayo ko ang paningin ko sa kanya. Ngunit hinuli ng isang kamay niya ang ilalim ng mukha ko. Nababaliw na ako, Agatha. Aniya kasabay ng naging malamlam ang kanyang mata. Tinamaan na yata ako. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko iyon na ituloy nang mabilis niyang sunggaban ng halik ang aking labi. Pilit kong itinutulak ang dibdib niya palayo sa akin. Ngunit hinuli niya lang ang kamay ko para ako'y pigilan. Hindi ako nakakilos sa sobrang lakas niya. Wala akong nagawa. Hanggang sa kusa siyang tumigil habang hinahabol ang kanyang hininga. Ano, lulutuan kita hindi ba? Umalis ako mula sa kanyang mga braso at naglakad papasok sa aking kwarto. Napasandal ako sa pinto dahil sa kaba. Nahawakan ko pa ang labi ko tsaka ang aking puso. Ramdam ko ang mabilis na tibok nun. Ay, nababaliw na ako. Nang kumalma ako, nagtungo muli ako sa kusina. Malayo pa lamang ako, natanaw ko na siyang nakaupo sa isa sa mga upuan kung saan kami kumakain. Nagpanggap ako na hindi ko siya nakikita sa aking paligid habang nagluluto. Nakatunghay lang siya sa akin. Hinainan ko siya sa kanyang plato. Ikaw, hindi ka ba kakain? Sabayan mo na ako. Anya, kaunti lang ang niligay ko sa aking plato. Tahimik kaming kumain at halos patapos na nang muli siyang magsalita. May kasalanan ako. Yun ang nagpaangat ng paningin ko. Agatha, magagalit ka ba sa akin kung sasabihin kong ako yung lalaki ng gabing yun? Natigilan ako. Hindi ko pa nakukumpirma ang mga bagay na iyon kaya hindi pa ako nagre-react. Ngunit ganito pala kasakit kapag sa kanya galing mismo. Pinagmamalaki mo? Saad ko habang nanggigilid ang aking luha. Hindi ganun, Agatha. Alam mo bang nasira ang buhay ko dahil doon? Bakit mo nagawa sa akin ang mga bagay na yun? Wala akong mukha na maiharap sa mga tao. Nasira ang pag-aaral ko dahil sa ginawa mo. Tumayo ako sa upuan, tsaka ako siya tinalikuran, pero hinawakan niya ang aking pulsuhan. Please, listen to me. Let me go. Sabi ko at ginawa naman niya. Nagtatakbo ko pabalik sa kwarto ko at nasaluko ang aking muka kasabay ng malakas na pag-iyak. Wala doon si Mary dahil day off. Parang naninikip ang aking puso. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit siya pa? Riam point of view. Wala akong maayos na tulog kaya medyo kumikirot ang sentido ko nang magising ako. Mula sa pagkakatagilid, tumihaya ako, tsaka ako pinagmasdan ng itim na kisame ng kwarto ko na may kahalong gold na highlight ang bawat kanto. Sinalat ko ang aking labi. Hindi ko na malayan ang bahagyang pagngiti sa aking labi. Pakiramdam ko, naroon pa din ang pakiramdam ng halikan ko si Agatha. Kaagad akong napailing nang maalala kong nagtampo nga pala siya sa akin. Bumangon ako at bahagyang nagulat nang makita ko si Knight sa loob ng aking kwarto. Naroon siya sa sahig at abala sa paglalaro ng kanyang bola. Kailan ka pa nakauwi? Takang saad ko, as if naman nasasagot siya. Mabigat ang mga hakbang ko pababa ng hagdanan. Nakatanaw sa akin ang isa sa mga kasambahay. Why are you looking at me? Throw your eyes away from me.
Pagbaba ko, nakita ko si Daddy. Nakita mo na, pareho natin ngayong hindi alam kung saan nahanapin ang batang yun. Bahagya akong nagulat. Umalis siya? Tanungkot na pabuntong hininga si Daddy. Talagang nagtampo siya sa akin, baka nga nagalit. Mabait ang batang yon, ngunit tulad ng iba kung minsan ay maikli lamang ang pasensya, lalo na kung hindi niya magustuhan ang gagawin mo sa kanya. Pakiramdam ko'y ako mismo ang pinatatamaan niya sa kanyang sinabi. Chairman, alam ko na po kung nasaan si Miss Agatha. Napataas ang kilay ko nang sumulpot si Thunder. Kailan kayo nagpapahanap kay Agatha? Kunot noong saad ko pero hindi ko na hinintay na sagutin niya ako. Umakyat akong muli sa aking kwarto tsaka gumayak papunta sa opisina. 1 linggo ang nakalipas. Sir, hindi niyo po ba hinahanap si Miss Agatha? Ani Thunder sa akin habang sakay ng kotse. At saan mo naman nakalkal ang tanong mong yan? Wala lang po, baka lang naman. Baba, utos ko. Hininto niya ang kotse tsaka ako inosenteng nilingon. Bakit po? Milalakarin ako. I-cancel mo lahat ng meetings ko. Saad ko nang bumaba siya sa kotse. Kaagad kong iniliko ang sasakyan pabalik. Ganda ng tanong mo eh. Kasalanan mo tuloy kung bakit bigla ko siyang na-miss. Mahaba-haba ang naging biyahe ko hanggang sa marating ko ang probinsya nila Agatha kung saan ako umattend ng party noon ni Dylan. Saan ko naman siya hanapin dito? Ngiwing saad ko sa aking sarili. Tuloy ay napilitan akong tawagan si Thunder para itanong sa kanya kung saan niya nakita si Agatha. So, si Miss Agatha po talaga ang lalakarin niyo? Just answer me. May pwesto po siya sa palengke at kasalukuyan yung pinagkakaabalahan niya. Saan yun? Hindi po kalayuan dyan sa bahay niya. Sagot niya. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nakangisi siya at labis kong ikinaiinis yun, kaya pinatay ko agad ang linya. Hindi ba't maganda naman ang kitaan mo bilang kasambahay sa Manila? Ano at narito ka sa palengke, Agatha? Dinig kong tanong ng isang tsismosang tindera na malapit kay Agatha. Baka inalis niya siya doon sa trabaho dahil kung sino-sino lang ang pinapatulan. Naikom ko ang aking kamay sa inis. Talaga palang ganito ang naging resulta ng ginawa ko sa kanya. Masyadong nasira ang pangalan niya dito sa kanilang baryo. Nanatiling kalmado si Agatha hanggang sa may lalaking lumapit sa harapan ng paninda niya. Mukha itong nakainom. Matagal ko nang gustong matikman ang isda mo eh. Pwede na ba ngayon? Magkano ba ang bigayan? Anang lalaki na ikinainis ko ng husto. Malaki ang mga naging paghakbang ko palapit sa kanya at ganoon na lamang kabilis na sinuntok ang mukha nito dahilan para matumba siya, dala na din siguro ng alak kaya nakatulog siya sa malakas na sapak ko. Buisit ka, wag na wag kang magmamatapang kung hindi mo naman pala kaya. Ang lahat ng pares ng mga mata ay napatingin sa akin. Ngunit wala akong pakailam dahil si Agatha kaagad ang aking tinignan. Kamusta ka? Ang lakas naman ng loob mo para magpakita pa sa akin dito. Aniya tsaka umirap. Naging laman ako ng bulong-bulungan. Gusto kitang makausap. Pwede ba? Tanong ko pero umirap siya sa akin. Nako, sino ba ang binatang yan, Agatha? Anang isang tindera pero hindi siya pinansin ni Agatha. Aling Pasing, makikisuyo po ako. Kayo na po muna ang bahalang tumingin sa paninda ko. Halata na naiinis siya sa akin, kaya't ganoon na lamang kalaki ang naging paghakbang niya. Anak, ano't narito ka? Sino ang bantay ng paninda natin? Huminto siya ng biglaan dahilan para tumama ang ilong ko sa kanyang ulo. Aray naman, angil ko't akmang magsasalita pa nang makita ko ang ginang sa harapan niya. Sino siya, anak? May pagtataka na anang ginang. Magandang araw po. Tila kinahihiyan ko pang batiin siya dahil hindi ko naman siya kakilala. Nay, kaibigan ko po. Nauutal na Anya. Hello po. Bati ko ulit nang sabihin niyang ito ang kanyang inay. Naku, napakagwapo naman ng kaibigan mo. May halong panunukso sa tono ng ginang na sandaling ikinangiti ko. Teka, uuwi ba kayo sa bahay? Nay naman, bakit ko naman siya iuwi sa bahay? Naiilang na ani Agatha. Saan mo nga siya patutuluyin? Mukhang malayo pa ang pinanggalingan niya. Alangan naman na paalisin mo na siya. Opo, wala po talagang balak ang anak niyo na patuluyin ako. Kuha ko ng simpatsya ng kanyang nanay. Tumigil ka nga dyan. Pagsusungit na Anya.
Sige na po, pumunta na kayo sa paninda. Ako nang bahala sa kaibigan ko. Anya na ikinangiti ko naman. Agatha point of view. Tinanaw ko ang inay hanggang sa makalayo papasok sa palengke. Samantala unti-unti ko namang naramdaman ang isang braso ni Sir Riam na nasa balikat ko kaya mabilis kong inalis yun. Wala ka sa bahay nyo kaya hindi mo maaaring gawin ang gustuhin mo na lamang. Wala naman akong ginagawa ah. Bakit ba napakasungit mo? Bumalik ka na sa bahay. Tila may kaunting lambing ang pananalita niya. Namimiss ka na nila. Tsaka syempre ako din. Napatingin ako sa kanya. Wala na akong balak pang bumalik sa inyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa madaanan ko ang kanyang kotse. Sumakay ka na, ihahatid na kita. Aniya habang nasa loob nun pero hindi ko siya pinansin, sa halip ay pumara ako ng tricycle. Nakahinga ako ng maluwag nang makalayo ang sinasakyan ko sa palengke hanggang sa bahay namin. Ibinigay ko ang bayad ko kay Manong tsaka ako bumaba. Akmang bubuksan ko na ang gate nang may magsalita na naman mula sa likod ko. Sabi ko na sa iyo sana sumabay ka na. Napataas ang balikat ko sa gulat. Paglingon ko ay nandoon si Sir Riam. Anong ginagawa mo dyan? Sabi mo mag-uusap tayo hindi ba? Para saan ba't kailangan pang mag-usap? Gusto kong humingi ng sorry. Sa tingin mo maibabalik noon ang lahat? Maibabalik ba ng sorry mo ang dignidad ko? Hindi maibabalik ng sorry ko, pero maibabalik ng apelyido ko. Kumibot ang kilay ko sa kanyang sinabi. Anong ibig mong pakasalan mo ko? Ano? Hindi makapaniwalang saad ko. Kung mag-alok ka parang candy lang yung inaalok mo sa akin ah. Hindi ko alam kung paanong pagbabayaran ang nagawa ko sa'yo. Kaya yun lang ang aking naiisip. Kung ikukulong mo lang yung sarili mo dahil sa kahihiyan ko, hindi ko kailangan yan. Ako, aniya na naman na ikinataas ng aking kilay. Anong ikaw? Baka lang naman diba? Baka kailangan mo ko ganun. Pwede ba tigilan mo na ako? Si Gail, siyang nag-aantay sa'yo hindi ba? Naiinis na wika ko tsaka ako siya iniwan. Naupo ako sa upuan naming yari sa kawayan. Maya-maya may kumatok sa pinto. Talaga bang wala kang balak na tigilan? Natigilan ako sa pagsigaw ko. Nay? Nang sinanay ang makita ko sa harap ng bahay namin habang nasa likod niya naman ang ngiting-ngiting si Riam at ngayon ay kumakaway sa akin. Bakit naman hindi mo pinatuloy ang kaibigan mo sa loob? Halika ihot, pumasok ka. Ani nanay, tsaka iginiya si Riam papasok. Hindi maganda na pinakikitunguhan mo ng ganyan ng kaibigan mo. Kung dayo siya'y marapat lamang na pakitunguhan mo siya ng maganda para pag nadayo ka sa kanila, ikaw naman ang itatrato nila ng tama. Para ako na-guilty sa sinabi ni nanay. Totoo naman na walang ginawa sa aking masama si Sir Riam. Kung hindi niya inamin ng tungkol sa nangyari 3 buwan na ang nakararaan. Kalimutan mo na lamang ang tungkol sa mga nangyari. Kung inuusig ka pa din ng konsensya mo, isipin mo na wala lang yun. Wika ko nang pumunta si nanay sa kusina. Nabakas ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Patong-patong na ang mga kasalanan na nagawa ko sa iyo. Ang totoo, naglakas ako ng loob na harapin ka para humingi ng pasensya. Tumayo siya kasabay ng mabigat niyang paghinga. Nagpaalam na siya kay nanay tsaka umalis. Maaaring iba ang sinasabi ng kanyang labi. Ngunit sincero kung humingi ng tawad ang kanyang mata. Ano man ang nagawa niya sa iyo ay mapatawad mo sana siya. Gusto niya po akong pakasalan. Parang nanigas ang leeg ni nanay nang dahan-dahang lumingon sa akin. Aksidente po lahat ng nangyari. At kapwa namin hindi ginusto. Ayokong basta na lamang niya akong panagutan. Ibig sabihin ng binatang yun, mahal mo ba siya? Paano pong malaman kung ganoon nga ba ang nararamdaman ko? Kung nalulungkot ka kapag wala siya, kung hinahanap mo ang mukha niya, at kung naiinis ka kapag hindi ka niya naiintindihan. Napahawak ako sa aking puso. 1 linggo ang nakaraan mula ng huling pag-uusap namin ni Riam at hindi ko na siya nakita ulit. Naiwan ako mag-isa sa bahay dahil parang napakabigat ng pakiramdam ko hanggang sa tumunog ang aking cellphone. Natatarantang tinig kaagad ni Mary ang bumungad sa akin. Agatha, ang Don, sinugod sa hospital. Humahangos na anya sa linya. Sa isip ko'y tinatanong ko ang aking sarili kung bakit ako ang tinatawagan nila gayong umalis naman ako sa trabaho.
Ikaw daw ang gustong makita ng Don kung sakaling mawala siya. Nasaan si Sir Riam? Wala siya dito. Bumalik na ng Italy noong 1 linggo pa. Nagulat ako sa balitang yun. Para bang sumikip ang aking dibdib. Nagsuot ako ng jacket matapos ay nagmadali na akong lumabas. Tinakbo ko na ang daan palabas ng highway nang walang dumadaang tricycle. Panay ang check ko ng phone ko kung tumatawag ba sila Mary pero wala. Kahit nakasakay na ako ng bus. Wala namang mangyayaring masama kay Sir, diba? Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili. Hanggang sa makalipas ang 3 oras at kalahati, sa wakas at nakarating ako sa hospital. Kagabi pa ako nandito. Wala pa akong tulog, Agatha. Hindi naman kasi pwede si Miss Jean dahil may inaasikaso pa siya sa bahay. Ani Mary sa akin na magkita kami sa hallway. May dala siyang ilang gamot. Ayaw sana kitang pilitin na mag-alaga sa kanya kaya lang palagi kanyang itinatanong sa akin kung kailan ka babalik. Sige, pansamantala, ako na muna ang magbabantay sa kanya. Kapag nakabawi ka na ng tulog, tsaka na lang ako aalis. Maayos naman na ang lagay niya. Nahirapan lang siyang huminga. Siyempre hindi naman pwedeng basta na lamang naming ipagsawalang bahala yun. Hinawakan ni Mary ang kamay ko. Agatha, umuwi ka na kasi. Medyo naging mahirap din pakisamahan ng Don mula nang umalis ka. Nagtayo ako ng kaunting pagkakakitaan kaya hindi na ako basta makakabalik, Mary. Paliwanag ko hanggang sa makapasok na kami sa kwarto ng Don. Mukha namang nasa maayos siyang kalagayan at kailangan lang na magpalakas. Maiba ko, nasaan nga si Sir Riam? Tanong ko nang makaupo ako sa upuan katabi ng higaan ng Don. Pumunta siya ng Italy eh. Sabi niya may aayusin daw siya tungkol sa kanila ng kasintahan niya. Naipit ko ang aking labi. Parang may kumurot na naman sa aking puso. Sabi ko na nga ba binibiro lang niya ako sa sinabi niya. Hindi siya interesado na panagutan ako kung ano ba talagang nangyari sa akin. Alam na ba niya na ganito ang daddy niya? Hindi pa kaya siya uuwi? Naipit ko ang aking labi. Hindi ko alam o paano, dyan ka na muna. Paalam sa akin ni Mary kaya tumango ako. Tinanaw ko si Mary palabas hanggang buksan niya ang pinto. Binalik ko kay Sir ang paningin ko. Magpalakas po kayo. Madami pa kayong tungkulin sa mundo. Kailangan pa kayo ng anak niyo. Saad ko habang kinakausap siyang tulog. Mas maniniwala pa ako kung sinabi mong kailangan kita. Napalingon ako nang may gulat na bumungad sa aking si Sir Riam. Bagong gupit ang buhok niya at may highlight na blandang buhok niya dahilan para lalong lumutang ang kanyang kagwapuhan. Naka-long sleeve siya pero open ang 3 magkakasunod na botones sa bandang dibdib. Dahilan para matanaw ko ang malaki niyang dibdib. Akala ko nasa Italy ka. Oo nga, nadinig ko kasing namimiss mo ko. Tinawag mo pa nga ang pangalan ko. Ako? Hinanap kita? Hindi kayo. Defensive na saad ko pero nag-cross arms lang siya at tinaasan ako ng kilay. Kahit ang daddy nadinig ka din. Di ba dad? Lumingon ako sa Don na ngayon ay nakangiti na. Teka, akala ko ba'y walang malay dahil ano to, blackmail? Ngiwing saad ko. Tumayo ang Don mula sa kinahihigaan niya. Iha, bumalik ka na sa mansyon. Anang Don, nakwento sa akin ni Riam ang nangyari sa inyo. Nanlaki ang mata ko. Ang lakas ng loob ng lalaking ito para ikwento sa daddy niya kung anong meron sa amin. Humingi naman na siya ng tawad sa iyo, hindi ba? Dahil ba sa isang halik kaya ka nagkakaganyan, Iha? Halik? Kung ganun, hindi tungkol sa namagitan sa amin ang sinabi niya. Mag-uusap tayo sa labas. Saad ko tsaka ako nang unang lumabas. Hinintay ko siya sa labas ng hospital. Nakasuksok pa nga ang kamay niya sa kanyang pantalon habang palapit ng palapit sa akin. Namiss mo ko, diba? O baka naman nag-guilt ka kasi sinungitan mo ko nung huli tayong nagkita. Nanliliit ang matang Anya sa akin, ngunit isa may wala akong nasagot hanggang sa pinitik niya ang aking noo. Sumagot ka, wag mo lang akong bastang titigan. Bakit pa kailangan mong sabihin sa daddy mo? Dahil gusto kita. Hindi, mali yun. Dahil gusto na kita. Bakit ako? Hindi ba at sige lang gusto mong pakasalan? Bakit hindi siya ang kausapin mo ng ganyan? Pumunta ka pa sa Italy para ayusin ang sa inyo, diba? Anong ayusin? Tsaka anong sa amin? Mali ba ako nang dinig kay Mary kanina? Magpapakasal na kayo, hindi ba? Congratulations! Inalok ko ang kamay ko pero tinignan niya lang yun tsaka nginisihan.
Pakisabi sa source mo, ayus-ayusin ang kwento. Hindi ako pumunta doon para ayusin ang kasal. Pumunta ako doon para sabihin na wala akong interes sa anak nila. May iba nang nabihag ang puso ko. Nakangiting anya sa akin. Sino naman? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Kasalanan mo naman eh. Kung hindi ka sana nagpakita sa akin at nagpa-cute, di sana wala ka sa kalagayan mo ngayon. Ako nagpa-cute? Hindi nga kita tinitignan. Giit ko habang nanlalaki ang mata, pero kaagad ako napaatras nang ilapit niya ang mukha niya sa akin. Hindi mo ko tinignan kahit isang beses? Dun sa pool, hindi mo ko tinitigan? Uuwi na ako, magaling naman na ang daddy mo. Saad ko't akmang aalis ako nang hawakan niya ang kamay ko at yakapin ako mula sa likuran. Subukan mo lang. Bulong niya sa aking tenga. Malay mo, may space din pala ako dyan sa puso mo. Literal na tumigil ang lahat sa akin dahil sa maamong tinig na iyon ni Riam. Dahan-dahan niya akong iginiya paharap sa kanya. Maging ang mukha ko'y hinarap niya sa kanya hanggang sa bigyan niya ako ng marahang halik. Puno ng pag-iingat na para bang natatakot siya na ako ay magalit. Kumpara ngayon, tila umaayon ang puso't isip ko sa gustong gawin ni Riam. Sinubukan kong tugunan ang bawat galaw niya at hindi ko akalain na magdudulot iyon ng panibagong pakiramdam sa akin. Napapikit ako hanggang sa manghina ang aking tuhod. Uwi ka na sa bahay. Ako na ang bahala kay daddy. Ipahahatid kita kay Thunder. Naging mas malambing ang tinig niya ng mga sandaling yun, dahilan para wala akong maisagot kundi ang tumango. Hindi ka na ba galit sa daddy mo? Biglaan kong nasabi. Umiling siya nang nakangiti. Naisip ko na si dad lang naman ang mayroon ako sa mundo, kaya hindi tama na pagtaniman ko pa siya ng sama ng loob. Mabuti naman, mabait ang daddy mo. Swerte ka dahil lahat ay mayroon ka. Bagaman wala ang mami mo, nandiyan naman ang daddy mo, hindi gaya ko. May nanay ka din naman. Nakalabing anya. Kung pakakasalan mo ko, ay pwede tayong mag-share. Pahiram ako ng mami mo at ipapahiram ko naman sa iyo ang daddy ko. Ano ka ba? Uuwi na nga lang. Saad ko tsaka ako tarantang tumalikod sa kanya. Pero nakangiti niyang hinuli ang aking braso pabalik. Papunta pa lang si Thunder. Hintayin na natin. Baka mamaya may makasungkit pa sa'yo. Anya na ikinapula ng aking pisngi. Pinilit kong umakto na okay lang ang lahat kahit ang totoo ay kanina pa ako naiilang dahil sa mga ginagawa at pinagsasasabi niya sa akin. Hinatid mo ba si Agatha? Anang Don Gustavo. Pinasundo ko lang po kay Thunder. Kamusta ho ang lagay niyo? Ani Riam nang maupo sa tabi ng ama. Okay naman na ako. Medyo nahirapan talaga akong huminga. Bakit ka bumalik? Sabi ko nga may tinapos lang ho ako doon. Si Agatha. Siya talaga ang gusto kong pakasalan. Bakit siya? Sorry to say pero sa'yo na nga nang galing kung ano-ano ang sinabi mo sa kanya last time. Tinignan muna ni Riam ang kanyang daddy. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap silang mag-ama ng ganito. Dad, may aaminin ako. Mukha kong gago sa part na nagmamataas ako sa inyo. Samantala mas masahol pa naman ako sa mga kasalanang paulit-ulit kong isinisisi sa inyo. Si Agatha, nagawan ko siya ng hindi maganda nung panahong lasing na lasing ako. Sandaling natigilan ng daddy ni Riam. What do you mean, son? May namagitan sa amin. Dahil doon kaya mo siya gustong pakasalan? Nahulog na ako, Dad. Bago ko pa malaman ang tungkol sa bagay na yun. Great. Mali na gumawa ng sarili mong kulungan na pagsisisihan mo din sa dulo. Nakangiting anang Ginoo. Maya-maya ay lumabas na tayo. Malapit na ang birthday mo. Ayoko naman na dito ka mag-celebrate. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakitang muli ni Riam ang paghalakhak ng kanyang daddy. Niyakap niya ito ng biglaan. Pag-uwi ni Riam at nang Don, tulog pa si Agatha. Tahimik na pumunta si Riam sa kwarto ng dalaga habang tahimik na humahakbang palapit dito. Matulog ka ng mahimbing. Ani Riam tsaka lumabas ng kwarto. Kaagad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan ang ina ng dalaga para makipagkita dito. Hindi na pinabiyahe pa ni Riam ang ina ni Agatha. Sa halip, sinadya niya ito sa bahay nila. Oh, bumalik ka. Masiglang bati na anang ginang sa kanya nang pumasok siya sa maliit na tarangkahan ng bahay. Inanyayahan siya ng ginang papasok sa bahay. Nag-message sa akin si Agatha. Sabi niya pinapapunta daw siya doon ng tatay mo.
Anang ginang na makabalik mula sa kusina dala ang mainit na kape. Mukhang napapalapit ng husto si Agatha sa tatay mo. Wala kasi siyang kinamulatang ama. Opo, kahit po si Daddy hinahanap din siya. Talaga? Ano nga pala ang sadya mo dito, iho? Gusto ko pong personal na ipaalam sa inyo na gusto kong pakasalan si Agatha. Gusto ko pong hingi ng kamay niya sa inyo. Sa halip na sagutin siya, ngumiti lang ang nanay ni Agatha. May espesyal din na pagtatangi ang anak ko para sa iyo. Sa katunayan, may ipinagtapat siya sa akin tungkol sa iyo. Anang ginang na kinahiyaan naman ni Riam. Huwag kang mag-alala. Ipinaliwanag na niya ang lahat, ngunit ang kinatatakot ko lamang ay kung tama bang tahakin ang ganyang daan. Tulad ng kinakatakot niya, ayaw niyang makulong ka na lang basta sa mundo niya dahil sa obligasyon na nais mong tawirin. Mahal ko po ang anak niyo. Maigi kung ganoon. Marahil nasira ang buhay niya dahil sa kasalanang ginawa niyo. Kaya naman umaasa ako na bubuuin mo siya sa pagkasira na ikaw din ang pinagmulan. Anang ginang na wala namang ibang intensyon. Samantala dahil sa puyat, mag-aalas 11 na ng tanghali nang magising si Agatha. Inutos din naman ng Don na wag itong gisingin. Gulo-gulo pa ang buhok ni Agatha nang lumabas ng kwarto matapos niyang makalimutan na nasa mansyon siya nila Riam. Napatigil lang siya ng paghakbang nang makita niyang paakyat si Mary palapit sa kanya. Mary? Kamusta? Ikaw hindi ka nagkukwento sa akin. Bahagyang siniko ni Mary si Agatha. Ha? Nang ano? Tsaka bakit pala ang daming tao sa baba? May salo-salo? Nakalimutan mo na ba? Birthday ngayon ni Sir Riam. Sinabi niya sa amin na bigyan ka ng special treatment dahil someday isa ka na daw sa mga magiging amo namin. Ha? Bakit naman niya sinabi yun? Simple lang, dahil gusto ka niya. Gusto kanyang pakasalan. Maya-maya ay iniabot ni Mary ang box kay Agatha. Ipinabibigay sa ni Don Gustavo. Binili daw ni Sir Riam. Susuotin mo daw yan mamaya. Alas 5 pa lang ay magsisimula na ang salo-salo. Ani Mary, ngunit bakas ang pagkasabik. Pumasok sila sa kwarto at tinignan ang damit na susuotin niya. Namaywang siya habang tinitignan iyong box. Hindi niya alam kung tama bang tanggapin ang damit na ito. Ngunit sa huli, binuksan niya pa din. Mag-aalas 5:30 na noon ng hapon. Paglabas ng banyo, kinuha ni Agatha ang nakatiklop na tela. Matapos, iniladlad iyon sa kawalan. Kulay puti iyon na may mga bato na nakadikit. Mataas ito sa kanyang tuhod. Sinubukang suotin iyon ni Agatha at halos manliit siya nang bumalandra kaagad ang balat ng kanyang hita. Wala din itong manggas maliban sa napakanipis na tela na may nakapatong na makikislap na bato na siyang nagsisilbing strap. Matapos kumbinsihin ang sarili sa bestidang suot, sinunod niya ay ang sandalyas na kapareha nito. You look good. Napasinghap ako nang makita ko si Ria mula sa likuran ko. Bakit ka nandito? Sinusundo ka. Wala bang happy birthday? Kaagad na bati ni Agatha. Tulad ng sagot sa hindi natapos na tanong ni Riam. Wala akong kiss. Napangiwi si Agatha na ikinahalakhak naman ni Riam. Let's go. Aniya tsaka inalok ang kamay kay Agatha. Ikaw ang date ko ngayong gabi kaya hindi ka pwedeng mahuli. Nakangiting ani Riam. Huminga si Agatha ng malalim bago tanggapin ang kamay na iyon ni Riam hanggang sa tuluyan nilang tahakin ng daan pababa. Ngayon lamang masasaksihan ni Agatha ang ganito kalaki at kaingranding pagdiriwang kaya talagang kinakabahan siya. Kahit pahawak niya ang kamay ng lalaking nagmamay-ari ng buong lugar na iyon. Bumaba sila hanggang sa makita nila si Don Gustavo. Maaliwalas din ang mukha nito kaysa kagabi nung nasa hospital sila. Ang lahat ng pares ng mga mata ay nasa kanila ni Riam. Siya na ba ang bagong miyembro ng pamilya niyo? Anang isang negosyante na bisita nila. Oo, siya ang fiancé ni Riam. Tumatawang anang matanda, dahilan para lingunin si Riam ni Agatha. Ano bang sinasabi ng daddy mo? Baka seryosohin ng mga tao ang biro niya. Pabulong na ani Agatha. Pero hindi naman talaga kami nagbibiro. Gusto talaga kitang maging asawa. Bulong na saad din ni Riam na ikinangiwi ni Agatha. Maya-maya pa ay may isa pang panauhin na dumating, ang ina ng dalaga. Nay! Nagulat si Agatha nang makita ang kanyang ina. Tumango naman ito habang nakangiti. Nangangahulugan na masaya ito sa kanyang nakikita. Nagpaalam na ako sa kanya. Nagpaalam saan?
Napakasalan ka. Nakalabing ani Riam sa kanya. Talaga bang ginagawa mong biro ang tungkol dyan? Sino bang nagsabi na biro lang? Ani Riam at hindi inalintana ang lahat ng mga panauhing naroon. Iginiyan ni Riam si Agatha papunta sa spotlight. Gusto kong kunin ang atensyon at sandaling to para aminin sa iyo ang tunay na pakay ko. Ani Riam habang hindi binibitiwan ng kamay ni Agatha. Riam, gusto siyang pigilan ni Agatha dahil para sa kanya, hindi siya karapat-dapat para itrato ng ganito. Ang babaeng nasa tabi ko ngayon ay siyang nais kong bumuo ng pagiging Gustavo ko. Siya ang nais kong iharap sa altar at siyang magdadala ng mga magiging anak ko. Ani Riam, naging bulong-bulungan ng mga tao si Agatha. Mula sa pamilyang pinagmulan niya at sa kung ano ba ang natapos niya na bagay na lalong ikinahiya ni Agatha. Sige, hayaan niyong sagutin ko ang lahat ng mga katanungan ninyo. Hindi nang galing sa isang marangyang pamilya ang babaeng ito at hindi din siya isang business owner. At iyon mismo ang tunay na dahilan kung bakit siya ang nagustuhan ko. Karaniwan sa mga babae, kapag alam nilang isang successful ang boyfriend nila, ay lalo nila itong ginugusto. Kahit nasaktan sila ng lalaki basta mayaman ito, ayos lang. Kaya naman isang katulad ni Agatha ang aking pinangarap. Don't make me wrong, hindi isang mababang babae si Agatha. Actually, siya na ang may pinakamataas na pride. Ngumiti si Riam. Hindi niyo siya kayang alukan ng kahit gaano kalaking pera. Kung hindi nga to na blackmail, malamang wala to sa tabi ko ngayon. Malakas na natawa si Riam. Ang tanong, pumapayag naman ba na magpakasal? Tanong ng isa sa mga bisita nila. Sandaling natigilan si Riam. Dahil sa tuwa, nakalimutan na ni Riam na hindi niya nga pala natatanong pa si Agatha. Dahan-dahang tinignan ni Riam si Agatha. Tama ba tong gagawin ko? Ani Riam kay Agatha. Kung hindi mo naman pala alam, bakit mo pa ako dinala dito? Nakalabing ani Agatha. Nadinig sila ng mga tao kaya tinawanan sila ng mga ito. Tignan mo, paano kayo magkakaroon ng chemistry niyan? Wala pa nga yung singsing naaway ka na. Dinig na naman nila na anang isa sa mga bisita. Tignan mo, panay na ang tukso nila sa atin. Ani Riam. Maya-maya pa'y inilabas na ni Riam ang singsing mula sa kanyang bulsa. Will you marry me? Ano ang pwede kong gawin para humindi? Pati ang inay ko kinutrata mo na. Ani Agatha tsaka pinandilata ng mata si Riam. Hindi mo ko gusto? Sabi ni nanay, lumalakas daw ang tibok ng puso mo kapag kasama mo ko. Tatawa-tawang ani Riam. Ha? Hindi makapaniwalang ani Agatha. Nakalabi lang na tumango si Riam. Sinabi ni ina yun? Tumingin siya sa nanay niya na nasa malayo at nakangiti lang kaya talagang paniwalang-paniwala si Agatha. Wala pa ding sagot. Ano ba yan? Aalis na kami dito. Pananakot ng isa pang bisita. Mas excited pa ang mga ito. Palibhasa nga sa tagal ng panahon, ngayon lamang nagkaroon ng interes si Riam sa isang babae. Alam ng karamihan na kakaibang trauma ang idinulot ng pagkawala ng mami niya. At ngayon lamang ito naglakas ng loob na buksan ng kanyang puso. Ibinigay niya kay Agatha ang kamay niya kay Riam. At doon nga, dahan-dahang isinuot ni Riam ang singsing sa kamay ng babae ngayon, kasintahan niya na. Ngayon, alam ko na kung bakit. Napakabilis ng panahon at proseso. Walang ligaw-ligaw basta propose na lang. Ani Agatha na ikinatawa ni Riam. Bakit? Aangal ka pa ba? Nung first meet nga natin bumuka ka. Nanlaki ang mata ni Agatha kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi. Pero hindi naman natin sinadya ang mga sandaling yun, di ba? Oo nga, pero umungol ka. Pangasar ni Riam habang tumatawa. Halika na, i-interviewin ka tsak ng mga nakakakilala sa akin. Naglakad sila pababa, pumunta sa maraming tao. Inabutan nilang nag-uusap na ang nanay at daddy nila. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Anang ginang sa daddy ni Riam. Ako din, walang duda kung bakit ganoon kagalang at kaganda ang anak nyo sa inyo nagmana. Ani Don Gustavo, napag-alamanan ko na hindi nakapagtapos si Agatha matapos pumutok ang balita tungkol sa kanila ni Riam. Kung pahihintulutan mo'y doon natin ganapin ang kasal nila ng anak ko para naman malinis ang pangalan ni Agatha. Napangiwi si Agatha, talagang wala siyang kawala. Ganito ba talaga dapat kabilis? Bulong niya kay Riam. Pwede namang hindi. Engaged naman na tayo. Kung gusto mo, unahin na natin ang anak.
Lalong ikinalaki ng mata ni Agatha ang sinabing iyon ni Riam. Baliw ka ba? Anya tsaka hinampas ang braso ng binata. Bakit kailangan ganyang kabilis? Hindi nga ikakasal pero aanakan. Ano yun? Maging ang mga bisita nila natawa matapos madinig ang malakas na angal na ani Agatha. Biro lang. This time ikaw naman ang masusunod. Ang mahalagay na sa akin ang puso mo. Ningising-ngising ani Riam. Nilapitan si Agatha nila Mary at ng iba pang kasambahay. Congratulations, masiglang ani Mary. Tignan mo nga ang panahon, si simple-simple ka pero heto't ikaw pala ang gusto ni Sir. Siguro, matagal mo nang alam no, hindi mo lang sa amin sinasabi. Naku, hindi baka nag-aapura lang mag-asawa si Riam kaya ako ginusto. Tanggi ni Agatha pero talagang ayaw magpatalo ng fiancé niya kaya talagang sumabat ito sa kanilang usapan. Nang mga panahong ipinagluluto niya ako, may gayumang kasama yon, ginayuma niya ako. Tatango-tangong ani Riam, pilit kinukumbinsi ang mga kasambahay. Napangiti na lamang sila. Maging sa pagtrato sa kanila ay malaki na din ang pinagbago nito. Ang dating bugnutin at masungit, ngayon ay sinusubukan ng pakitunguhan ng lahat ng bagay na natututunan ni Riam. Ni hindi mo kailangang tratuhin ng mababa ang mas nakakababa sa iyo. Sa halip, bigyan sila ng mas maayos na pakikitungo dahil bilog ang mundo. Anumang oras ay maaari kang paglaruan ng kapalaran. Tulad na lamang ng nangyari sa kanila ni Agatha. Isang simpleng babae na hindi niya akalaing babago sa kanya ng husto.